Ayan mga boss, meron tayong Hyundai Accent na 2017 1.4 manual transmission. Dinala sa atin kasi pag uminit daw sobrang low power. Nagpalit na rin pala siya dito ng fuel filter. 2 buwan pa lang daw yung kanyang fuel pump. At nag-check na rin siya ng spark plug at mga bagong ignition coil. So ngayon mga boss, ang na-scan natin ito, meron siyang misfire sa number 1 tsaka number 4. So pag mga ganito may misfire, ano ba dapat natin titingnan? Siyempre yung spark plug, ignition coil, at ating fuel injector. Pero hindi na tayo magbabase doon sa ignition coil kasi mga boss, bago na lahat yung kanyang ignition coil. So ngayon, ito yung panibagong troubleshoot natin kung ano ba talaga ang naging problema nitong ating Hyundai Accent na 2017. I-scan ko ulit. So nag-delete muna tayo mga boss. So ayan. Nag-normal siya. So scan ulit. Scan ulit natin. Hindi pino, magalaw yung makina. Ginaya ko yung pagdi-DIY sa ano na pag-relearn. Bumalik naman sa tino yung RPM. Kasi nung nung paglinis ko hindi yung RPM niya Lundag-lundag. Ginaya ko lang yun sa BIOS style. Pero na-check mo yung mga coil. Check na lang, hugot lang. Hugot lang. Nangingini, ganun lang naman. Pero yung sa'yo, wala akong ganun yung manual. Yan, ginawa muna natin dito. Nag-scan ulit tayo kung babalik yung mga fault code niyang na-scan natin mga boss. So ngayon nag-normal siya, hindi pa bumalik yung mga code na yung dati. Paandarin ko lang ha. Sige, okay lang. Tapos scan ulit natin mamaya. Palyado, hindi ko alam kung saan galing palyado. Akala ko nga kasi kailangan linisin ka head Naka-ready naman yan dyan. Hindi naman kailangan rin yung head gasket boss. Hindi yan. Dito isa-isahin pa rin natin. So kahit bago yung ignition coil, double check pa rin natin mga boss. Iti-testing natin ulit ng manual kung gaano nga ba kalakas ng kuryente ng mga bagong ignition coil. Kasi minsan mga boss, meron ding mga brand new, lalo na pag replacement, palpak yung mga coil. So kung maririnig natin, malakas naman yung mga ignition coil. So ang susunod naman natin ito, pagkatapos nating ma-check yung mga ignition coil, ay punta naman tayo sa spark plug. Isa-isahin natin to mga boss hanggang fuel injector. Check na rin natin. Meron lahat. May posibilidad na spark plug. Nagpalit ka na ba yung spark plug dito? Wala? Nagpalit ka na? Ha? Last week lang. Yan. So maandar nga yung makina, hinipo-hipo na naman natin yung injector. Dito natin maramdaman ulit kung gumagana yung injector. Malalaman nyo yan mga boss. Nagkakaroon po ng vibrate yung ating injector pagka gumagana. Ayan, nakisali na nga rin yung may-ari mga bossing kung paano ko raw naramdaman yung injector na gumagana. Sabi ko hipuin mo lang boss. Mararamdaman mo na lumalagitik yan sa kamay mo pagka gumagana yung ating fuel injector. So ayan, inipo-hipo rin niya mga sir. So pinapakiramdaman niya talaga ng mabuti. Yan. Seryoso si boss sabi niya gumagana naman lahat, kaya proceed ulit tayo sa iba mga boss kung ano pa dapat nating i-check. Dapat yan aakyat yan boss sa mga 125 to 150. Start mo nga ter. 125 volt. Pagka hindi umabot ng 100 yan, loss compression. Yan, sunod naman natin ginawa mga boss ay nag-compression test tayo. Tingnan natin kung pasado ito. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy mo lang. Okay. Good, compression. Sa isa. 1-0. Yan, dahil pasado yung number 1, so proceed naman tayo sa number 2. Start. Okay.
Good. 2-0. Yung hindi na ako kakaba-kaba. ECU na lang yung pinag-iisipan ko. Pero hindi na ako mag-iisip dyan pa. Sana maayos yung teknika mo, boss. Yan, dahil okay yung number 2, good din. So number 3 naman tayo. Kasi sinunod ko si Bossing, baka loose compression daw yung kanyang makina. Ito yung hinala niya mga boss. Pasabi yan. Pagka okay na nga rin tong number 4 sa pagka-compression test natin mga bossing. So sunod naman natin yung fuel pump. Testing natin kung gaano ba kalakas yung supply nito. At kahit sabihin niyang 2 buwan pa lang to bagong fuel filter, ibababa pa rin natin to mga bossing para matesting natin yung pressure nito kung gaano kalakas. Okay, good. Good lahat. Wala tayong problema sa compression, boss. Okay ang makina. Kuryente dito, good. Ayan mga boss, dumating na yung computer box na pinatingnan natin. Ito yung Hyundai Accent na 1.4 na low power. Sobrang hina po ng hatak. So ayan, pina-check natin yung box. So itatry na natin ngayon. Kasi ito mga boss, tinik na natin yung supply ng gas injector, fuel pump, nilinis natin oxygen. Okay naman siya. Kinompression test pa nga natin mga sir. Okay naman. Nagpalit na rin pala nga dito si Bossing ng mga coil. Yan, sa mga nagtatanong sa akin kung saan ako nagpapacheck ng computer box, dito mga boss, shout out nga pala sa ating kalyabing vlogger din na mekaniko na super bait na tumulong din sa atin about dito sa computer box, si Easy Work TV. Ayan, kung may papagawa kayong computer box ng Hyundai Accent, Kia Rio, so dyan po kayo magpunta. Gumagawa din yan ng mga boss, APS. So ang isusunod natin dito, i-check yung fuel pump niya kahit 2 buwan pa lang. Kasi nagduda talaga kami rito sa kanyang fuel pump replacement ang nakakabit. So ito yung na-discover namin sa kanyang fuel pump mga boss. Kaya pala siya naglo-low power pag mainit. Ito yung nangyari sa kanyang fuel pump. Ito na nga, tinitesting natin yung kanyang fuel pump. Kung mapapansin nyo mga boss, okay naman yung kanyang buga ng kanyang fuel pump. Sobrang lakas naman. Pero ito ang na-discover namin mga boss. Pagka binabad mo siya ng 15 minutes ng pag-testing, ay humihina po yung kanyang fuel pump. Ito mga boss, tingnan nyo. May time siya na May time siya na malakas dun. Oo. Yung unang testing ko niyan, sobrang lakas. Oo. Pero pag pinatagal mo, Siya nawawala. Yun. Sa tagal ng troubleshoot natin, yan lang pala yung kapas parang ihi na lang Yan. Sobrang hina nga mga bossing pagka pinatagal mo siya ng testing. So eto pala yung dahilan, pero hindi pa rin ako nakontento mga boss kasi pag testing ko nung una sa fuel pump niya, ay hindi siya nakasaksak sa fuel filter. So ngayon ang ginawa namin, tinanggal namin dyan sa fuel filter, tiningnan ulit natin yung actual na buga ng fuel pump na hindi nakadaan sa fuel filter. Baka kakubarado yung fuel filter, pero ito yung buga niya mga boss, sobrang hina pa rin. Sige tol, testing nga natin, nakalabas yung wala siya sa fuel filter. Yan, testing. Fire. Ayan. Wala na. Tanggal. Igawa ko mo dyan. Yan. Wala na, ganyan na kahina. Ayan, tapos mamaya-maya wala na yan. Ayan na mga boss Wala na. Kung mapapansin nyo mga boss, paputol-putol pa yung buga ng ating fuel pump. sa tulo yung fuel pump. Wala na, pa isa-isa. Dapat yung continuous No? Kakaibang fuel pump na to ng Accent na to. Pag tumagal siya, wala na. Ayan, wala na. Yung natapon niya, pa isa-isa.
PPV ka nito, parang ano no? Oo, ayan oh. Wala na, nakababad na yan boss oh. Pag binababad mo lalong humihina. Yan, ang gagawin natin, magpapabili tayo ng bagong fuel pump para masolve na natin yung problema ng kanyang Hyundai Accent. So na-confirm nga natin, eto talaga ang problema, yung fuel pump. Mamaya pag napalitan namin ng fuel pump mga boss, so i-road test na natin kung magiging okay na yung kanyang Hyundai Accent. So natsambahan lang talaga natin may defect yung replacement na fuel pump mga boss, na yung pinakabit niyang fuel pump. Ayan, so mamaya abangan nyo mga boss yung pag-road test kung anong resulta sa pagpalit natin ng bagong fuel pump. So papakuha tayong bago. Wala, sablay talaga tong fuel pump nya. Inaasahan kasi namin mga boss, bago yan oh. Bagong fuel pump. Sa unang testing mo mga boss, hindi mo mahahalatang humihina siya ng ganyan. So talagang pinasakit din yung ulo namin kasi sobrang lakas niya pagka unang testing mo na hindi mo pinatagal ang pag-testing. Ayan mga sir, so road test natin yung Accent. Pagkatapos nga nating palitan ng fuel pump, ayan, i-road test natin. Pero bago namin i-road test ngayon yan mga boss, ay pinaandar talaga namin ng ilang oras dyan bago namin patakbuhin. So tingnan natin yung resulta, kung ano magiging resulta nito sa pag-road test natin. Parang sumisikad na. Parang sumisikad na. No? Parang hindi kagaya dati na ano eh. Hirap tayo dyan eh. Na umakyat. Ay, di ba bago? Sana. I-ano natin, road test natin ng medyo ano. Malayo-layo. Kumamot, tinatuwa ako. Dati hindi ko. Kumamot eh. Kasi Dati pinakamot mo dyan oh. Kahit dati, kahit buhangin, hindi ko makakamot. Ako kumakamot eh. Yun. Road test ulit kami ni Bossing sa Accent. Masakit sa ulo. Ay. Yung mga ganyan tresera dati boss, ano na yun eh. Gumagano yun eh. Makakadya. Pakiramdaman mo mabuti boss ha. Wala na? Wala na talaga. Sigurista tayo pagdating sa ganyan. Yung check engine na yun na pumirmis, yun na pala yung ano, Oxygen. oxygen sensor. Tapos may binabato siyang B-Spire number Yung 4, B-Spire, cylinder number 4. Kapapalit ko lang nun. Yung spark plug. Oo. Kasi yung unang nag-check engine, spark plug yung pinagbintangan ko, pero Andun pa rin yung check engine. nandiyon pa rin. Hindi, nawala. Nawala. Siya. Kasi nga, yung ginaya ko, yung relearn mo na. Oo. Tapos tuta pa rin ako. Ininis ko yung throttle tsaka ano, DIY. Throttle map, sensor. Wala, Lalong lumakas. Lumala. Wala. Tapos yung lumitaw yung permis sa check engine, hindi na nagbi-blink. Oo, hindi naka-steady na talaga siya. Sabi, pabigay na yung ano yun, sensor na yun. Yan, ramdam mo yung ano eh, yung arangkada. Yan, so sobrang tagal na nga namin ni road test to mga boss. So paikot-ikot kami para talaga masigurado natin yung ginawa natin. Sa mga nagtanong pala, yung pag-scan natin kanina kung bakit siya nag-check engine. So ang naging problema po nito yung kanyang oxygen sensor. Sa misfire naman
yung kanyang biniling spark plug. So pinalitan po natin yon. Pero yung nagtitrigger sa kanya ng low power na sobra na halos di na siya makaahon ay yung kanyang fuel pump mga boss. So ayan, niro-road test lang namin para ma-sure talaga natin na hindi na lalabas yung check engine at ang kanyang low power. Malayo-layo na rin to, hindi naman lumabas. Kaalap pa naman, bubungkalin yung makina eh. Hindi makakina boss eh. Kasi yun na yung ginawa natin, compression test. Pag nakita ko mahina ang compression, ayan, doon talaga magbubungkal tayo. Yan, medyo malayo na nga yung road test natin mga sir, para lang makasigurado dito. So after 3 days bago simula nung ginawa natin tong ating Hyundai Accent, ay kinumusta natin si boss at tinext ko siya, pero ito yung reply niya mga bossing. Maganda na raw ang takbo ng kanyang Hyundai Accent. So yun lang, nahirapan talaga tayo dahil dun sa fuel pump na hindi lumalabas kaagad yung problema pagka hindi mo pinatagal talaga ng andar. So yan mga boss, kung nakapag-share ulit tayo rito sa Hyundai Accent, huwag nyong kalimutang i-like, i-share, subscribe yung ating channel para makapag-share pa tayo sa iba. Meron pa akong bios na isa. Hagok din. Yung isa doon. Oo, modelo. Modelo pa yun, boss ah. Kaya nga eh. Wala. Bago pa po. Taga-antipolo yun eh. Oh? Talaga dinayo ka pa. Kakadala kasi mong dala sa ibang shop, boss. Tulad ng mga bago ko dumating sa'yo, dami kong ginastos. Ganyan. Ay, kaya alam nga lang. Sabi ko pag ilinis yung ano mo ginawa niya, pinahiran niya ng tissue. Lang. Tissue. Ganyan. Na hindi niya, sabi ko, kala ko babaklasin na talagang totally clean up. Hindi. Pinaklas lang niya yung cleaner house. Tinilip lang niya. So, edi yung ilalim no, yung flapper, diba? Oo, flapper. Hindi ko nakitang pinagalaw niya. Ano yari? Yun lang. Finish na yun. Yan. Pino ka na. Huwag ka na spam. Yan o. Pag hindi niya sumasayo, steady RPM ko. Ano yun? Hindi, pa yan. Hinayaan ko lang na. Ginawa ko matic, boss. Ginawa. Ititimpla mo ng gasolina. Pinakabalang kita. Pinapakaba mo ako boss ah. Akala ko Kasi paangat yan eh. Pagka flat, pwede wonder yan eh. Maangat eh. Pinapakaba ako ni boss.